suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Papuri at pasasalamat po sa inyo, Panginoon, sa inyo pong dakilang katapatan, kabutihan at pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo ng pananalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ay laging bukas upang ibuhos sa amin ang mga pagpapala ng langit. Ngayon po, Panginoon, hinihiling po namin na nawa ang presensya po ng inyo pong banal na Espiritu ang siyang aming maranasan sa aming pong gagawing prayer worship ngayong gabi. May your abundant love, grace, and mercy be upon us, O Lord, as we seek your providences and will for the growth of your churches and for the whole Central Luzon Province's mission. This all we ask, O Lord, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Jonna Serafica, and in behalf of Area 5, Bulacan, Meycauayan District, ay nais po namin kayong batiin at i-welcome sa ating CLPM 40 Days of Prayer. So tayo po ay nagpapasalamat sa meditational music na ating narinig mula sa ating kapatid na si Sister Daniel Dawn Tabella, at pinangunahan po tayo sa pabungad na panalangin ni Sister Neil Jamie Aquino. At pagkatapos ko pong magsalita ay makakarinig po tayo ng musical offering na ihahandog po ng ating mga kabataan from Meycauayan District. At pagkatapos po nun ay mapapakinggan po natin ng ating mensahe mula sa kanyang lingkod na si Pastor June Serafica. And then, ang closing song and closing prayer po. So, yan po ang ating programa sa umagang ito. At bago po ako magtapos, ay nais ko pong iwan ng isang verse na mababasa po natin sa Matthew 6, verse 33. Ang sabi po doon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, nawa po ating pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mga awitin at mensahe na magmumula po sa ating Panginoon. Magandang umaga at pagpalain po tayong lahat. Father, in this morning hour, I come to you to bring your perfect peace the whole day through. All that I am, I gladly give to you. I gladly live my whole life through, Lord, living in you. In the twinkling of the night, He is coming. Like a thief in the night, He'll be there. We'll meet Him in the air and all His glory. Maranatha is coming, He'll be there. Maranatha, Maranatha, yes, Jesus is coming again. Maranatha, Maranatha, yes, Jesus is coming again. He's coming again. Maranatha, coming again. Maranatha, coming again. I can comprehend forever. Eternity's beyond my human mind. They tell me heaven is forever, and forever is a
long, long time. The sun will rise, you'll never set again. Troubles of this world are far behind. Time is just a thing of a long forgotten past. Nothing that can bother my mind. Everywhere are happy, happy people, listening to the bells and how they chime. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time. Heaven's golden day will last forever, and forever is a long, long time. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa awit na ating napakinggan at salamat po tayo sa umagang ito na tayo po ay meron pong ganito ang ginagawa na prayer, 40 days of prayer sa ating pong Central Luzon Provinces Mission. At ito po ginagawa po natin upang alamin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa mga plano na nais niya na ating isakatuparan sa ating pong sisimulan pong mission. Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating Facebook Live. Ganon din sa ating pong room sa Zoom. Yan, magandang umaga po. Yan. At ngayon tayo po ay darako sa atin pong pagkakaroon ng short devotional. Atin pong pinag-aaralan po ang aklat po ni Mrs. White na Counsels for the Church. At napakaganda po nito, no, dahil ito po ay talaga pong sinulat, intended para po sa ating iglesia upang mapatatag, mapalago, at masunod po ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon pong araw na ito ay nasa pag-aaral na po tayo. Actually, ito po ay wala pa po tayo sa mga chapters, kundi introduction ng aklat na ito. At ang topic na pag-aaralan natin ay Messages that Change Lives. Ano po? Messages that Change Lives. Dito makikita po natin yung dalawang kwento na kung saan si James White at saka si Mrs. White ay may pinuntahan na iglesia. Yan. Yung iglesia na pupuntahan nila ay ito po'y isang iglesia na kung saan meron daw pong mga ngaral na nangaral doon at may mga na-convert, na baptize. And after ng baptism, yung mga ngaral hindi na po niya na-nurture, yung mga mga na-convert. Yan. Baga parang nangaral and then iniwanan po agad na hindi po napatatag ang pananampalataya ng mga na-convert. Yan. So dahil po doon, hindi po talaga grounded yung pananampalataya nila, ay na-discourage po, unti-unti po na-discourage yung mga kapatid, mga mananampalataya. At iniwan po nila ang iglesia at kakaunti na lang ang natitira. Yan. At nangyari, bumalik na rin po sa mga bad habits, yung mga na-discourage. Okay. Ayan. At sa pangyayaring iyon ay a week pa po, isang linggo bago po ay meron pong dumating sa kanila pong email at kasama po doon yung isang magazine na si Mrs. White saka si James White, mga kapatid, ay dadalaw po doon, itinerary nila na dadalaw sa church na yun. Yung church ay nasa Bushnell, Michigan.
So nalaman nila na pupunta po pala si Mrs. White saka si James White. Ang ginawa ng mga natirang brethren na kakaunti na lang ay nag-invite sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan nila, at in-invite po nila yung mga na-backslide. At nung na-invite po yung mga backslide, yan, so narinig nila at pumunta sila. At pagdating po ng Sabat, dumating po si Mrs. White saka si James White. At nangaral po si James White po, no, sa Divine Worship, and then sa afternoon naman ay si Mrs. White. At alam niyo po, si Mrs. White, nung magsimula siya, nagbasa siya ng isang verse, and then sinara niya po agad ang kanya pong Bible dahil nagulumihanan po siya, nabaghapag. Ano po? At personal niyang inisa-isa yung mga tao na nakita niya sa vision niya 2 years ago, ano po, yung mga na-backslide, at kanya pong ipinarating sa kanila ang past nila at kinorek niya sila, ano po, kinorek niya sila dahil bakit sila nag-backslide, at kanya po silang in-encourage. Yan. Ilan po yun? Mga 3 po. May babae, may lalaki. Hindi niya sila kilala, hindi pa niya sila na-meet ng personal. Pero pinakita sa kanya ng Panginoong Diyos sa vision kung ano ang kanilang status, anong kalagayan nila, at anong meron sa kanila ngayon na bakit hindi na sila pupunta ng sila po ay na-discourage, na backslide na po sila. So sila po ay ano po, personal niya na sinabihan in public, ano po. Yan, inisa-isa niya sila. And then alam niyo po, meron pong isa sa may mga kapatid na gustong i-confirm kung totoo ba yung lahat ng sinabi ni Mrs. White. And yung mga backslider na yun na nasabihan, sabi nila totoo at mas malinaw pa yung pagkaka-describe. Kung ako magdi-describe ay baka malabo pa, no? Hindi nyo makuha agad. Pero si Mrs. White, nung sinabi niya yung mga salita ngayon, yun na yun, ano? Yun na yun yung kung ano ako at kung bakit ako na backslide. Totoo lahat ng mga iyon. Ayan, so napaniwala po lahat ng mga ano po nandoon at talagang ginamit po si Mrs. White na instrumento upang itong mga backslider na ito ay mapabalik, ano po, mapatatag at muli manumbalik sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, nung time na yon, sa pangyayaring iyon ay manumbalik sila at nagkaroon po ulit ng baptism. Napakaganda po, no, na gumagamit po ang Panginoong Diyos ng mga tao, ano po, at lalo't higit sa katauhan ni Mrs. White na propeta na ating kinikilala upang palakasin, patatagin ang kanya pong iglesia. Yan. Kaya po, nais ko pong i-share po sa inyo ang sabi po sa aklat ng Revelation 3 verse 19. Ano po? As many as I love, I rebuke and chasten, but zealous therefore and repent. Yan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoong Diyos, no? Tayo mahal niya tayo na gagawin niya lahat. Tayo man ay kanya pong i-correct, itutuwid upang mapanumbalik niya tayo. Katulad po ng nangyari po sa Michigan, sa Bushnell, Michigan, na kung saan ang mga kapatid na backslide ay ginamit po si Mrs. White upang i-encourage po yung mga na-backslide. Alam na po ng Panginoong Diyos kung ano ang kalagayan nila at tayo po, alam niya po ano po, sino tayo. Kaya nga sabi ni Jesus ay kahit yung bilang ng ating mga buhok ay alam na po ni Jesus, mga kapatid. Kaya kilala po tayo. Ano po, personal, bawat isa sa ating kilala niya po tayo. Alam niya po ang ating mga pinagdaraanan. Alam po niya lahat. Ano po, kaya mga kaibigan, kapatid, tayo man ay nadi-discourage, lumapit lang po tayo kay Jesus at tutulungan niya po tayo upang tayo po ay mapalakas at magpatuloy sa atin pong pananampalataya. Pangalawa po na kwento dito sa topic ng messages that change lives ay sabi dito, nung namatay na daw si Mrs. White, si James White, asawa ni Mrs. White, meron pong mga kabataan na ilan na tumira sa kanilang bahay. Yan. At
nangyari kung saan ay meron po daw isang batang babae na nagka-interest sa hairnet ni Mrs. White. Nung panahon nila, yung hairnet ay ginagamit nila para mas maayos po ang buhok nila na hindi po magulo o nakalagay-gay. Ayan. Kaya, ayan, ginagamit po nila yung hairnet. At nangyari, yung babae, batang babae, nakita niya yung hairnet ni Mrs. White at kanya itong itinabi, ipinuslit sa kanya pong damit. Yan, tinago kasi gusto niya at parang gusto niyang kunin talaga. Nangyari na kung saan hinahanap ni Mrs. White, yung hairnet niya. Hindi niya po makita. Tapos meron siyang narinig na boses, yung hairnet mo nandyan sa damit niya. Pero hindi ginawa ni Mrs. White. Pero sa pangalawa ay meron ulit boses at na-recognize na niya na yun po pala ay boses ng angel. Kaya binuksan niya at nakita niya. Pero hindi niya po ginawa. Sounds. At nagtanong siya kung may nakakita ba ng hairnet sa mga nandoon sa bahay. Sabi nila wala daw, tahimik lang sila. Okay. Hanggang sa pangalawang beses, nagtanong ulit. Wala pa rin umaamin, And then, one time, si Mrs. White habang nagsusulat, nakita niya sa vision na yung hairnet na iyon ay nilagay, sinalang sa kerosene at nasunog. Kaya nangyari, pinuntan niya ulit yung mga kasama niyo sa bayan, tinanong sila kung meron ba silang nakita. Wala pa ring umamin. Hanggang sa nilapitan na niya yung babae na kilala niya na siyang kumuha. At sinabi niya, na merong boses na nagsalita sa kanya at nakita niya sa vision na sinunog ito. At umamin yung babae nang sabi nga niya ay kinuha niya at sa takot at sa dahil sa ayaw niya na siya po ay malaman na siyang kumuha ay kanya itong sinunog, at siya po ay nag-confess, siya po ay nag-repent sa kanya pong ginawa. Yan. So dito sa pangalawang pangyayari sa story na ito, pinapakita po talaga na ang ating Panginoong Diyos, lahat ng ating ginagawa, alam niya. Mabuti man o masama. Sa mga masamang ginagawa natin, siyempre po, tayo po ay hahatulan. Ayan, kaya gusto niya na tayo po ay maituwid, gawin ang tama na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo gagawa po ng mga mabuti na alam po natin na kaluluwalhati ng Panginoong Diyos, ay meron po itong reward, at ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, gawin po natin ang kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos, sa ating buhay. Tayo po na mga anak ng Diyos, tayo man ay mga leaders, mga elders, mga pastors, mga ordinaryong miyembro, tayo po ay magtapat sa ating Panginoong Diyos. Inaasahan ng Panginoong Diyos na bago siya bumalik ay mabuo sa atin ang kanyang karakter. Tayo makita na nagtatapat, naglilingkod sa kanya, nananatili sa kanyang iglesia. Kilala niya po tayo, kilala niya po ang bawat isa sa atin. Huwag lang po tayong manghinaan ng loob, huwag po tayong mabackslide o bumalik po doon sa dati po nating pamumuhay na walang Diyos, kundi tayo magpatuloy sa Kanya. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung may mga tao man na minsan tayo ay tinutuwid, ay instrumento po ng Panginoong Diyos yan upang tayo ay mapabalik sa Kanya. Kaya po, nawa sa mensahe na ating napakinggan, sa istorya na naranasan nila Mrs. White, ay tayo po, mga kapatid, ay lalo pa na magpakatatag sa ating mananampalataya. Manatili tayo, magtapat tayo, gumawa tayo ng mga matuwid at makapagbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat tunay na ang Panginoong Diyos ay buhay at siya po ay alam niya ang lahat ng bagay
At siya po ay nangako na babalik siya. Bibigyan niya po ng gantimpala ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming amen. Maraming Amen. salamat po, Pastor June Serafica. Tayo po ay naka-live mga kapatid. Yung pong si Pastor June naka-live ngayon sa kanyang pag-share ng mga thoughts and summaries and reflections. Tayo po ay dadako na sa atin pong prayer band in 15 minutes at wag po sana ninyong kalilimutan ang ating pong daily prayer focus. Ang ating pong prayer focus ngayon, mga kapatid, ay strengthen community outreach of local churches in CLPM. Ulitin ko po, strengthen community outreach of local churches in CLPM. So dito po sa ating pong chat room, yung meeting group chat, ay nag-post po ng mga naka-schedule na magli-lead ng atin po mga mga breakout rooms sa atin pong mga sa ating pong maka-schedule dito, no? Tayo po ay mayroong 20 na bilang ng mga leader sa ating pong mga rooms na magpe-pray. Akin pong sasabihin, makinig po kayo sa ating pong room 1 ay si Pastor Carlito Mesa, room 2 Johnny Aris, room 3 Net Lazaro, room 4 Enrico Meneses, room 5 ang inyo pong poging lingkod Pastor Jerry Stavillo, room 6 Pastor Rachel Capobres, room 7 Pastor Baredo, room 8 First Miss Los, room 9 Pastor Marlon Sakdalan, room 10 Nelson Antonio, room 11 Archie Cabucos, room 12 Jupet Bernabe, room 13 Ramel Pipito, room 14 Ben Santiago, room 15 Fred Maasab, room 16 Jonel Popwe, room 17 Seth Malgas, room 18 Ramel Mendoza, sana okay po yung signal niya, room 19 Raymond Lego, and room 20 Cyrene Paulino. So mga kapatid, dito po ang ating mga rooms. Pupunta na po tayo doon at sana po encourage natin ang ating mga grupo na babalik po sila, wag po silang aalis kaagad at tayo po ay may picture taking sa huli. So para po, tayo po ay alas 5:32 na, marami pa po tayong panahon. Ang ating pong bilang ay pinakamaraming bilang ngayon sa Zoom, 161 participants at tayo po ay umabot ng pinakamalaking bilang sa ating live streaming, 84. Purihin ang Panginoon, tayo po ay tutungo na sa ating pong 15 minutes prayer band. God bless.
konting reflection lang doon sa ating lesson, di ba? Doon nga sa nangyari doon ay matapos mangaral sa evangelism sa lugar ng Michigan ay umalis yung nangangaral at na-discourage yung mga tao. Nangyayari din yan dito sa atin. Madalas nangyayari yan matapos na evangelism or crusade, aalis yung mga ngaral, yung mga grupo ng mga ngaral or yung speaker, yung malakas na encouragement ay unti-unting nawawala. So ang lesson na nakita natin dyan, once na tayo mag-crusade, may mga tumanggap na bautismohan, in-nurture po natin yan ang ating, huwag nating hayaan na sila ay kakaiba or gawin natin silang miyembro ng ating pamilyang sambahan. Yan ang magandang lesson na nakita ko po doon. So sana ay sa ating mga na convert sa pamamagitan ng crusade, kagaya ni Mrs. White, napabalik niya yung mga umalis. Nawa tayo ay maging instrumento din. Sayang kasi yung mga tumanggap, para lang silang nahulog sa bangin pagka sila ay nawala din agad. So ayan po, tayo manalangin mga kapatid. Meron na naman tayong 10 minuto. Kung wala nang gustong sumunod sa prayer, ay tatapusin natin ang panalangin. Tingnan ko lang kung mayroong mga prayer request para hindi masayang yung ating prayer. Sabi ni Risa, tama po, si Jesus ay gumagamit ng mga pamamaraan, lalo't siya talaga ang ating pinagtitiwalaan, ay gagawa niya ng sagot ang mga kailangan natin. Yes, tama naman. Kaya si Ellen White ay tunay na ginamit yung mag-asawang Mr. and Mrs. White. Ayan, sige po mga kapatid ko dyan sa discipleship ministry, sama natin yung ating mga prayer request. Let's pray po mga kapatid, tayo sama-samang manalangin. O dakilang Diyos, aming amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Napatuloy nyo kaming tinawag, binigyan ng isang magandang lesson sa umaga na ito. Salamat sa example ni Mrs. White kung paano siyang nagamit na maibalik ang mga discouraged na mga kapatiran sa pamamagitan ng evangelism o crusade. O dakilang Diyos, alam namin na ito ay nangyayari sa aming mga buhay, sa mga sandali na ito, sa mga aming oras na ito. Marami sa amin ang nai-encourage sa pamamagitan ng evangelism, ngunit pagkatapos ng nangaral na umalis ay sila rin na may patuloy na nawawala. Alam namin na hindi madali ang gawain na ito na mag-nurture ng mga bagong binyagan, bagong miyembro, ngunit sa tulong po ninyo ito'y magiging madali. Dalangin po namin, Ama, na bigyan kami patuloy ng karunungan sa araw-araw, na kami ay palaging maging active sa mga gawain, nang sa ganun ang aming mga kasamahan ay aming mapalakas sa halip na mapahina. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ng pagpapalakas sa mga local churches ng community outreach sa bawat iglesia sa aming nasasakupan. At dalangin din namin ng gabay ng Holy Spirit sa mga members na patuloy na kami ay magpasakop at magpagamit sa mga gawain upang kami patuloy na maging malakas sa aming pananampalataya at ang aming pinaniniwalaan Panginoong Hesus na tagapagligtas na muling babalik ay aming masalubong sa kanyang pagbabalik. Amin din pong dinadalangin ng mga kapatiran na nandito ngayon sa live kasama namin sa breakout room. May mga prayer request din po kami sa mga sandali na ito sa aming mga puso at isipan. Alam po ninyo ang laman ng aming mga iniisip sa mga sandali na ito. Ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Sama namin po sila sa panalangin. Andiyan po si kapatid na Sally Aguyos, si kapatid na Mary Jane Neo Eda, si Brother Ray Panel, at ang iba pa naming mga kapatid. Lahat ng aming pamilya sa mga sandali na ito, ang aming mga church members, sama namin sa panalangin na kami i-encourage nyo po patuloy na maging active sa church, active sa gawain. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ng mga prayer request ng mga kapatiran sa live, sa Facebook Live ng CLPM, at ganyan din sa aming Facebook Live dito sa aming
sa discipleship ministry. O dakilang Diyos, alam niyo po ang aming mga panalangin. Karamihan sa amin ay may mga karamdaman sa mga oras na ito. Hipuin niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay. At hindi lamang ang mga physical namin karamdaman, gayon din ang aming spiritual na karamdaman na mas malala. Sapagkat kami nagkukulang ng pananampalataya sa inyo, kami nagiging mataas, kami nagiging mayabang, kami nagiging makasarili. Hindi namin nais na i-share ang aming oras para sa inyo. Ayaw namin na manatili sa pagkakasalama. Kami may pinangahawakang paniniwala, kaya kami po ay mihiling sa inyo na nawa kami patuloy niyong buksan ang aming puso't isipan sa bawat umaga. At kayo ang aming makasama sa buong maghapon. Ito pong lahat ay aming hinihiling at nawa ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa amin. Patawad po kung kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan mga kapatid, tayo ay may natitira pang 5 minuto. Alam ko kayo nahihiya, pero okay lang. Hindi ko alam kung anong breakout room tayo, no? Meron akong nilista dito, pero mga leader ng breakout room. Wala naman kasi naka-indicate dito kung anong room tayo. Pero ganun pa man tayo. Okay lang. Hindi po makikita, cellphone lang. Paulit po, medyo mahina po. Hindi po makikita pag cellphone na gamit eh. Okay, pag cellphone ang gamit. Di ba? Anyway, tama, pag cellphone ang gamit, hindi nga naman makikita. Unless... Thank you po. Thank you sa paglilin. Opo, sige po. Sige lang. Alam nyo, sa totoo lang, huwag muna tayong umalis. Magkwento mo tayo sandali, 4 minutes pa. Simula day 1, napupunta ako sa breakout room na nagpapakiramdaman nagpapakiramdaman. Nagpapakiramdaman. Pero ngayon, nagsabi na si Pastor, binasa niya yung mga leader, kaya kinapi ko. Kaya lang, nung pumapasok pa lang, parang nakalagay entering room 20 tayo, pero nagulat naman ako yung naka-assign na leader sa room 20, kumbaga sa atin. Wala dito sa ating mga kasama, apat lang tayo. Pero anyway, sisikapin ko na sa bawat breakout room. Ay pag 2 minutes na, pangunahan ko na, sayang kasi oras sayang. Saka encourage ko rin kayo, kaya itong 3 at 4 tayo, huwag kayong matakot manguna, huwag tayong mahiya, minsan kasi kinatatakot natin, baka may pastor na nandun, baka may pastor tayo, diba? Nag-iisip din ako kung pastor po ba kayo. Diba, hindi ako pastor, ako isang brother lang, kaya sabi ko, ako po yung mangunguna o hindi, baka may pastor dyan, kaya naman maunahan ko pa. Tsaka hindi ko rin alam kung sino yung leader. Ngayon sinabi diba? Ngayon sinabi ni Pastor Jerry na yung mga leader. Yun, okay. So alam ko na may mga leader pala na naka-assign. Ibig sabihin po, hindi nakapasok yung leader natin. Maaring na nawala na signal, na sa Zoom. Kaya hindi nakapasok dito. Kung room 20, dapat si Pastor Paulino. Kung room 20 talaga, hindi ko rin alam kung anong room tayo ngayon. wala na nakalagay. So anyway, patuloy tayong ini-encourage natin lahat na patuloy lamang tayo kumunik bawat umaga, Maganda to for this. Naka-Facebook live din kami sa aming live devotional. May mga kapatiran dyan na naka-join sa amin. Sana bukas, ako po ay sa Gapan. Ang aming area ay Area 2, South Nueva Ecija kami. South Nueva Ecija tsaka West Nueva Ecija yung aming nasa live. Ngayon naka-join yung mga kapatiran namin doon sa live namin. So anyway, Pastor Antonio po ang chairman, Yes, opo, si Pastoran. Kayo po, saan po kayong church? Dito po sa Bataan, Balanga. Central Bataan kami. Ayun, malayo-layo na, Area, yun? Area 3. Area 3, ayan. Okay. Sige, bukas, gano'n na naman, Si Reshuffle kasi ulit ito, Reshuffle araw-araw, Reshuffle. So, bukas maglalakas loob na ulit ako pag nagpapakiramdaman pa rin. Sayang yung oras, Anyway, babalik ngayon tayo sa ating main room. Pwede hintayin na lang, pwede rin i-click yung leave tapos leave breakout room.
Salamat po, Matik brother. na lang. Thank you po. Brother Vin. Thank you po. Thank you rin sa inyo, Ma'am Mary Jane at si Ma'am Sally. Magandang umaga sa atin lahat. Lipat na tayo doon sa main room. Sige po. Thank you po. Thank you po. Umagang ito, salamat sa magdamag na kami yung ginabayan at binigyan ng malakas sa pangatawan at pag-iingat sa magdamag na pagkakatulog namin kami ay yung binigyan muli ng panibagong kalakasan. Ginising nyo kami para sa aming patuloy na programa. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, at ang iyong biyaya at pagpapalay aming matamasa sa maghapong ito. Sa aming mga gawain sa pang-araw-araw, Ama, ang iyong biyaya at pagpapalay aming pong matamasa sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na magbibigay sa amin. Patuloy naming idinadalangin, Panginoon, ang gawain ng Iglesia. Nawa, O Diyos, ito ay patuloy na makapagbigay kalakasan. Anumang ministry na mayroon ang bawat isa at ang bawat iglesia, kami naniniwala, Panginoon, na ang gawain ito ay makatulong sa patuloy na pangaral ng iyong mabuting pabalita o yung Ebanghelyo. Para sa ganon ay marami pa mga tao ang makapakinig at tumanggap sa inyo sa inyo sa patuloy naming pangaral. Ama, marami kaming nais hilingin. Dinadalangin namin, O Diyos, ang may mga karamdaman na mga kapatid na patuloy na sila po ay nakikipagpunyagi sa kanilang mga karamdamang physical at spiritual. Maaari pa, Panginoon, na hipuin ang kanilang mga karamdamang ito at tanggalin sa pamamagitan ng iyong banal na kamay. Kami naniniwala na kami ay papalakasin at patuloy niyo kaming gagabayan habang kami ay nabubuhay. Ama, sa umagang ito, amin pong hinahabilin ang aming buhay. Nawa ang mabuting panungkala niyo ang ipagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa pagdinig ng aming mga panalangin at kami naniniwala na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang mga taing at panalangin. Kami po ay patuloy na nanampalataya, Ama, sa pagmulat ng aming mga mata ay aming maranasan at aming makamit ang kasagutan sa aming panalangin. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, ang iyong banal na basbas, ang iyong banal na pag-ibig, ang iyong banal na pagpapala ay patuloy mong ipagkakaloob sa amin ngayon hanggang kay dumating sa ibabaw ng lupang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Thank you very much po. Amen. 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 Morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Morning po. Amen. Amen. Closing song na po tayo. Ating pong favorite song, Jesus Coming Again. Ayan mga kapatid, amen po. Nag-live na ako sa Zoom at magkamustahan tayo rito. At ano naman na yun, closing sa picture sila doon. So good morning sa lahat na nanood ngayon sa live. At sa totoo lang, namimiss ko yung ating live devotional mga kapatid. Namimiss ko yung ating live devotional. Pero anyway, ganito yung gagawin natin everyday. Tapos ng prayer doon, pasok tayo, tabatiin natin yung mga nandiyan sa Sister Nifa, good morning po sa inyo. Sister Marlene Kakayan Garcia, good morning po. Sister Belinda Salvania, Sister Mirna Gonzales, good morning po sa inyo. Kay Sister Vicky, good morning po. Kay Nanay Fina, Nanay Neri, and Sister Resbeb Gutierrez, Ate Miss, magandang umaga, Sister Juliet Barcibal. At kahapon may mga pangalan dito na bagong members natin ang naka-join, hindi ko nabati. Sister Jean, welcome po. Sister Jean Valdez, magandang umaga po sa inyo. Sister Shirley, good morning din po. At si Sister Gina, at sino pa to? Si Ate Sally, good morning po. Si Ate Evie, good morning po sa inyo dyan. At mga kasama nyo dyan. Share nyo rin po sa mga ating mga kaibigan
Puti pa si Ate Evelyn, palagi na lamang naka-live. Ayan, good morning po. Kuya Edgar, Ate Christy, Sister Ardena Reyes, Bakuli. Magandang umaga po sa inyo, no? So, ayan, sa totoo lang, day 5, day 6 na ba ngayon? Day 6. Laging pakiramdaman doon sa prayer band, Kaya kanina naglakas loob na ako pagpaumanhin, po. Hindi ko kasi alam kung sino yung leader doon. 4 lang kami doon. Ganun pa man ay tingnan natin. Bukas ganun ulit sana, maglalakas loob tayo na ipasok yung ating boses doon sa breakout room. Hanggang bukas po muli mga kapatid, day 6 na ngayon, bukas day 7. Tuloy-tuloy lang, maubos din yung 40 days na yan at babalik tayo sa ating regular nating devotional sa umaga. God bless po sa bawat isa. Salamat din sa mga nag-share, po. Ngayon may 22 pa tayo, kanina mas marami pa, pero anyway, ganun talaga ang numbers natin. Ang magtiyaga sa huli ay siyang magkakaroon ng blessing. Ayan, hanggang dito na lamang po mga kapatid, patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. God bless sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.